What's up? I'm your host, Paulo Garces, and welcome to my channel, Paulo Garces and Family. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa akin at umabot na po tayo ng 600. And asahan ko po na hanggang dulo ay susuportahan nyo po at isi-share nyo po ang aking channel sa mga kaibigan ninyo. Kaya gagawa po tayo ng maraming video para maitulong ko, ma-share ko sa inyo kung ano ang pwede ko ma-share. Ang tatalakayin natin sa video na ito ay regards kung ikaw ay may hawak na pera 50,000 to 100,000. Ano kaya ang gagawin mo? Anong business ang itatayo mo? I-invest mo ba siya? Or ibibigay mo lang sa iba? Kung ikaw may idea ka kung paano mo gagawin to, please comment below. Pag-usapan natin ang business. Ako'y may hawak na 50,000 to 100,000. Ang gagawin ko lang dito is ilalagay ko sa isang business na pwede kong pagkakitaan. Dapat ka maging wise. Bakit? Kailangan mong magkaroon ng feasibility studies dito regarding sa marketing mo, location, and others na kailangan mong pag-isipan at pag-aralan. Kapag ginawa mo yun, sinabi ko kanina, may iwasan mo yung pagkalugi sa isang business o yung masasayang na lang yung pera mo na isang click. Wala na kasi nasayang na dahil hindi mo na pag-aralan yung business na itatayo mo. Mag-example tayo, kung sa food industry tayo, kailangan mo na isang matao at yung puntahan talaga ng mga tao. Katulad lamang siguro sa school, pero seasonal lang sa school. Maganda tayo malapit sa mga pabrika. Kung sakali karinderya o sa yung regarding sa food na kainan, magandang pwestuhin mo yung sa malapit sa pabrika o yung mga company. Dahil ito, puntahan talaga, pasukan. Kaya whatever, bibili sa'yo kasi kung wala mang maibilihan sila, sa'yo ang bibili kasi meron ka. May 10 akong ibibigay sa inyo, pwede nyong itayo bilang business ninyo sa halagang 50,000 to 100,000. Kaya, eyes on me, tenga ninyo na sa akin din, makinig. Networking industry or networking. Dito sa networking na to, pwede mo malaro yung pera mong 50,000, 100,000. Bakit? Wala na po kasing office na itatayo dito, business registration dito, kundi mag-register ka lang sa BIR bilang taxpayer. Sa networking, kailangan magaling kang magsalita dito. Nantiyanin! Ito, paano mo siya ibebenta at kailangan mo rin pag-aralan yung produkto mo. Sa networking, may mga iba-ibang company na magaganda at syempre may iba ring company na hindi maganda. Kaya dapat, once na papasok ka sa networking, pag-aralan mo muna. Which is better? Number 1, product dapat. Inaaral mo yan. Maganda ba ang bentahan ng produkto? Hindi ba nasasayang? Number 2, capital. Maliit ba to? Kaya mo bang maglabas ang perang ganito? At kaya ba bilhin yung bawat package? Tatlo, hindi nyo na kailangan mag-hire ng mga empleyado dito. Kundi kailangan ninyo na makakasama sa pagbebenta nito. Yung tipong sasama sa inyo yung walang puwersahan. Sa sari-sari store, ang kailangang capital dito is minimum 10,000 pesos to 50,000 pesos. Po, marami na po kayong maibebenta dito. Then, kailangan nyo dito is yung inventory nyo o yung inventory niyo is all more on basic needs para madaling maubos. Pangatlo, kailangan nyo lang ng maghanap ng isang magandang pwesto para at least hindi matitenga o yung may stock yung inventory ninyo at yung may expirean kayo. Kailangan lang matao, nadadaanan at puntahan lang din. Laundry shop. Sa laundry shop, ang kapital mo na kailangan lang dito is 50,000 to 100,000. So, ang kailangan mo lang dito is yung lugar. Kung ikaw ay nakatira sa subdivision, magandang ipwesto yung
yung laundry shop mo bandang gate o malapit sa gate or sa banda sa labas. Bakit? Kapag nag-uuwian ng mga tao, makikita nila yung laundry mo. Then, before sila pumasok, dadali na nila yung gamit nila o yung mga damit nila na ipapalabas sa'yo. Kung may laundry shop, syempre may water station. Ang minimum capital niya is worth 80,000 pesos. Ang gandahan dito, sa water station as in sa laundry shop is no expiration yung mga inventory na mabibili mo. Tulad nga ng sabi ko sa laundry shop, maghanap din kayo ng isang supplier na may isang package na from machine, maintenance, then other na makakamura kayo sa mga machine na ito. Number 5, remittance center. Ito yung mga malilitan lang ha, yung hindi siya yung malakihan. So pwede ang magkakapital lang kayo dito is worth 30,000 to 50,000. Medyo maganda na po yung yung remittance center. Yung remittance center na to, kailangan nyo maghanap ng isang magiging partner dito. Hindi kayo pwedeng hindi kayo pwedeng mag-business ng remittances na kayo lang. Kailangan meron kayong big partner dito, yung parang magpa-franchise lang kayo. Para at least makapag-start kayo ng isang business na katulad nito na walang expiration yung inventory. And also, kailangan talaga ng mga tao kasi magbabayad ka ng billing. Pwede kang magpadala ng pera through other remittance center. Then, kung yung loading, yan. Motorcycle shop. Yung capital mo dito is worth 50,000 to 80,000. Medyo maganda na at marami ka nang mabibili dito mga goods. Tips ko lang dito, kailangan nyo maghanap at bumili direkta sa manufacturer para at least makakamura kayo. Hindi yung bibili kayo sa mga iba-iba din, papatong lang din kayo. So mahalaga, dumirekta na kayo sa manufacturer. And also maka-advantage rin nyo kapag makapaghanap kayo ng isang manufacturer na direkta talaga. Parlor shop, masasagad yung 100,000 na kapital mo. Pero very good start na po ito para sa isang business sa katulad ng ito. Para hindi ka masayangan ng pera, ang number 1 na gagawin mo dito sa business ito is maghanap ka ng isang location na malapit or matao katulad ng market or mall. Medyo matatao dyan, kaya magandang pwesto na po yan. Katulad sa mga nabanggit ko kanina, maghanap ka rin ng mga direct supplier para at least advantage mo at makamura ka ng bibilin mong mga goods or yung kailangan mo sa parlor. Kailangan mo lang maghanap ng mga matitinong parlorista, clearista, yung tagagupit mo rin, and also yung katiwala mo sa cashier. Sa number 8, kung ikaw ay hindi maarte, pero may kasabihan nga tayo na may pera sa basura, ang tinutukoy ko dito ay junk shop. Sa junk shop, medyo malaki ang potential na kung kikita ka talaga dito. Pero bawal ang maarte dito kasi maruming maruming business to. Hindi ito yung alam niyo na yun, yung marumi. Ito ay more on scrap material ang bibili ka, bibenta mo sa direct client mo para naman maging pera ulit. Then pangalawa, kailangan mo lang ng weighing scale. Weighing scale yung timbangan. Then pangatlo, hindi mo na kailangan maghanap ng buyer dito Actually, sila na ang lalapit sa iyo para bumili or ibenta yung mga scrap sa iyo. Then ikaw, syempre ikaw ay bilang isang negosyante din, ibebenta mo rin yun. Hindi mo na kailangan ng magandang location dito kasi pupuntahan ka nila. Basta alam nila kung saan banda yung location mo. Okay, number 9. So, usapang pagkain naman tayo. Sa number 9 na to, ang aking minumungkahi is business ka ng mini karinderya or mini restaurant. Ang kapital mo dito, pwede namang mag-start ka ng 10,000 above. Business ito, kailangan mo isang lugar o isang location na matao pa rin, syempre, then also puntahan din, then daanan din. Kailangan mo rin ng mga equipment dito, katulad ng kaltero, kutsara tinidor, kalan, etc. Ang pinakamaganda na advice ko sa inyo, once magtatayo kayo ng ganitong business is
maghanap kayo ng maayos na kausap na partner sa market. Kung kayo ay isang seafood restaurant, puntahan nyo na kagad yung bagsakan. Kung saan yung bagsakan ng isang isdaan o yung mga seafood din. Para at least doon makakapag-bargain talaga kayo ng presyo kung magkano talaga. Number 10. The last and the last. Bigasan. Ang bigasan, pwede ka nang mag-capital dito ng worth 30,000 na ba? Basta may magandang location ka lang, may maayos na lagay ng mga bigasan, pwede na. Pero, tip ko lang, or advice ko lang sa inyo is, maghanap na kayo ng direct supplier yung sa north natin, North Luzon. Sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, o yung mga rice capital natin. Kailangan nyo rin makapag-usap lang din doon para at least isang usapan, kontak-kontak lang din, baksak agad sa inyo. Then advantage dito yung makakamura kayo ng presyo. Okay guys, maraming salamat. Nabigyan ko kayo ng 10 pwede nyong gawing business sa halagang 50,000 to 100,000. I hope na marami kayong nakuwang aral at nakapag-isip-isip kayo kung ano ba ang itatayo yung business kung may hawak kayong 50,000 to 100,000. Na-discuss ko kanina, included kung sa 100,000 included na po yung mga business permit, yung mga legalities. So maghanap na lang din kayo ng tagalakad ninyo na makakamura, or mismo kung alam nyo naman kayo na po maglakad para at least mas makakamura kayo, and also malalaman nyo pa yung proseso nito. Kung matatanong ninyo kung kasama na ba ang legalities nyo dito, it depende po sa mapipili ninyong negosyo. Kasi baka mapili ninyong negosyo is yung parlor, hindi pa po kasama doon. Mag-a-add pa kayo. Mapapanood nyo po yung kung paano po i-process ang legalities natin. Mapapanood nyo po. Pwede nyo pong panoorin kung paano po yung proseso ng mga legalities natin. Meron pong link dyan sa baba. Pakiclick na lang po kung may time po kayo, panoorin nyo po. Depende na sa inyo kung kayo maglalakad or kayo mismo. Hey guys! Hi! Hanggang dito na lang po ang ating discussion sa ating video na to, or palabas kasi ako ang artista dito. Pero thank you, kayo po ang director. Maraming salamat po kung may mga suggestion kayo at gusto nyo pong isabihin sa akin kung ano po ang magiging topic natin by next video natin. Please comment below. And please lang, isa lang ang request ko. Please, click the button, yung pula-pula, saka yung naririnig kong bell. Maraming salamat po sa uulitin po ulit. Bye-bye!